Bakit may mga taong sapat ang pahinga, ngunit pakiramdam nila ay para bang pasan nila ang bigat ng buong mundo araw-araw? Bakit may mga kaluluwang hindi naman mabigat ang trabaho, ngunit tila unti-unting nauubos ang kanilang lakas habang lumilipas ang panahon? Bakit may mga pusong nananalangin gabi-gabi, subalit nakakaramdam pa rin ng matinding panghihina na hindi maipaliwanag ng karaniwang pagod? Maraming naghahanap ng sagot sa pagkain, bakasyon, pahinga o libangan, ngunit nananatiling walang pagbabago ang kanilang kalagayan. Marahil ang tunay na dahilan ay mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan, at maaring may mensaheng nais ipakita ang Diyos na matagal nang hindi napapansin. Kapag nabanggit ang salitang pagod, madalas pisikal na kapaguran agad ang pumapasok sa isip ng marami. Ngunit ayon sa karanasan ng napakaraming mananampalataya, may mga pagkakataong ang tunay na pinagmumula ng panghihina ay hindi nakikita ng mga mata. May mga sugat na walang bakas sa katawan, ngunit mabigat dalhin sa bawat paggising. May mga pasaning hindi mabubuhat ng mga kamay, ngunit sapat upang mawala ng sigla ang isang tao. Dahil dito, mahalagang suriin hindi lamang ang kalagayan ng laman, kundi pati ang kaluluwang unti-unting nauuhaw sa kapayapaan at presensya ng Panginoon. Mula pa noong sinaunang panahon, malinaw nang ipinakita ng Diyos na may kaugnayan ang lakas ng tao sa kanyang espiritual na kalagayan. Makikita sa Biblia na kahit ang mga tapat na lingkod ng Panginoon ay nakaranas din ng matinding panghihina. Dumaan sila sa mga sandaling halos mawalan ng pag-asa, nawalan ng direksyon at nabigatan sa mga pagsubok ng buhay. Gayunman sa bawat yugto ng kanilang paglalakbay, natuklasan nila na may kapangyarihang nagmumula sa langit na higit pa sa karaniwang lakas ng tao. Doon nagsimulang mabuksan ang kanilang pang-unawa tungkol sa tunay na pinagmumulan ng pagpapanibagong sigla. Sinasabi sa Isaiah 40 verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Napakalalim ng kahulugan ng talatang ito dahil ipinapakita nitong may uri ng lakas na hindi kayang ibigay ng mundo. Nagpapaalala ang pangakong iyon na ang Panginoon ay may kakayahang buhayin ng isang pusong halos mawalan na ng alab. Nagbibigay din ang mensaheng iyon ng pag-asa sa sinumang nakakaramdam ng matinding pagkahapo sa kasalukuyang yugto ng kanyang buhay. Sa gitna ng dilim, pangamba at mabibigat na suliranin, nananatiling bukas ang kamay ng Diyos upang magbigay ng panibagong katatagan. Maraming tao ang walang kamalay-malay na may mga dahilan sa likod ng kanilang nararamdamang panghihina na higit pa sa kakulangan ng tulog o sobrang gawain. Una, nalalayo ka na sa presensya ng Diyos. Karaniwang akala ng maraming tao na sapat na ang mahabang tulog upang maibalik ang sigla ng buong pagkatao. Subalit may mga pagkakataong kumpleto naman ang pahinga, ngunit nananatili pa rin ang mabigat na pakiramdam sa kaibuturan ng damdamin. Lumilipas ang mga araw na tila walang gana ang isang tao kahit wala namang malinaw na dahilan kung bakit ganoon ang kanyang nararanasan. Dumarating ang mga sandali na parang may nawawalang bahagi sa kanyang buhay na hindi niya agad matukoy. Kadalasang nagsisimula ang ganitong kalagayan kapag unti-unting nababawasan ang pagiging malapit sa Panginoon. Abala ang maraming tao sa paghahanap buhay, pag-aaral, pag-aasikaso ng pamilya, at pagharap sa sari-saring responsibilidad araw-araw. Dahil sa dami ng pinagkakaabalahan, napapansin nilang nababawasan ang panahong inilaan para sa pananalangin at pagninilay tungkol sa mga salita ng Diyos. Nagiging madalang ang tahimik na pakikipag-usap sa may kapal na dati nilang ginagawa ng may kasabikan. Nawawala rin ang dating pananabik na makinig at matuto tungkol sa mga aral na nakasulat sa Biblia. Kapag nagpapatuloy ang ganitong sitwasyon, maaring magsimulang maramdaman ang pagkapagod na higit pa sa ordinaryong kapaguran. Hindi lamang katawan ang nangangailangan ng pagkalinga upang manatiling matatag sa paglalakbay ng buhay. Naghahangad din ang espiritu ng patuloy na paggabay mula sa Diyos upang manatiling matibay sa gitna ng mga pagsubok. Kapag napuputol ang malalim na kaugnayan sa Kanya, nagiging mas mabigat ang bawat hamon na dumarating. Maliit na suliranin ang nagmumukhang napakalaki at mahirap lampasan. Karaniwang nawawala ang kapayapaang dating nagbibigay ng kapanatagan sa puso.
Sinasabi sa Psalm 63 verse 1, O God, thou art my God. Early will I seek thee, my soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is. Malinaw na ipinahahayag ng talatang ito na may matinding pananabik ang kaluluwa para sa presensya ng Panginoon. Ipinakikita rin ng mensahe na may espiritual na pagkauhaw na hindi kayang punan ng kayamanan, katanyagan o anumang tagumpay sa mundo. Walang material na bagay ang makapagbibigay ng ganap na kasiyahang hinahanap ng pinakamalalim na bahagi ng pagkatao. Diyos lamang ang pinagmumula ng tunay na kapahingahan at ganap na kalakasan para sa bawat mananampalataya. Kapag lumalayo ang puso sa Kanya, madalas na nawawala ang dating sigla na nagpapasaya sa bawat araw. Humihina ang determinasyong magpatuloy kapag dumarami ang mga alalahaning walang naipagkakatiwala sa Panginoon. Nabibigatan ang damdamin dahil sinusubukang dalhin ng mag-isa ang mga problemang dapat ay inilalapit sa Diyos. Kapag nananatiling malapit ang isang tao sa Panginoon, mas nagiging magaan ang pagharap sa bawat hamon anuman ang bigat ng kanyang dinadala. Ikalawa, dinadala mo pa rin ang mabibigat na pasanin sa iyong kalooban. Hindi lahat ng nakakapagod ay nakikita ng mga mata o nasusukat ng lakas ng pangangatawan. Maraming nilalang ang maayos ang kalusugan, ngunit tila palaging hinihila pababa ng hindi maipaliwanag na panghihina. Lumalalim ang ganitong karanasan kapag may mga suliraning matagal ng kinikimkim sa pinakaloob ng puso. Patuloy na umiikot sa isipan ang mga pangyayaring mahirap kalimutan. Kahit matagal nang lumipas ang panahon, bunga nito ay unti-unting nauubos ang enerhiyang dapat sana ay ginagamit sa mas mahahalagang bagay. Nananatili sa alaala ng ilan ang mga kabiguang hindi pa nila tuluyang natatanggap. Nakadikit pa rin sa kanilang damdamin ang mga sugat na dulot ng panluloko, pagtataksil o matinding pagkadismaya. Pinipili ng iba na itago ang kanilang nararamdaman sa likod ng ngiti at katahimikan. Gayunman hindi nawawala ang bigat dahil patuloy nila itong binubuhat saan man sila magpunta. Habang tumatagal, ay lalo lamang lumalalim ang pagkapagal na kanilang nararanasan. Madalas na nais ng Panginoon na isuko ng tao ang kanyang mga pasanin sa Kanya. Nais niyang maranasan ng bawat mananampalataya ang kalayaang dulot ng lubos na pagtitiwala. Sinasabi sa Matthew 11 verse 28, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Makikita sa pangakong ito ang paanyaya ng Panginoon para sa sinumang nahihirapang magpatuloy dahil sa mabigat na dinadala. Napakahalaga ng mensaheng nakapaloob sa talatang iyon dahil ipinapakita nitong hindi nilayo ng Diyos na pasanin ng tao nang mag-isa ang lahat ng kanyang pinagdaraanan. Handa siyang umalalay sa bawat luha, pangamba, at pagkabigo na matagal nang nagpapabigat sa damdamin. Nais niyang maramdaman ng bawat isa ang kapanatagang nagmumula sa kanyang mapagmahal na pagkalinga. Walang problemang napakalaki para sa kanyang kapangyarihan at habag. Walang kalungkutan na hindi kayang abutin ng kanyang pag-ibig. Kapag natutunang ipagkatiwala sa Diyos ang mga pasakit na matagal nang nakatanim sa kalooban, dahan-dahang gumagaan ang pakiramdam ng isang tao. Nabubuksan ang daan tungo sa mas malalim na kapanatagan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Nagiging mas malinaw ang pagtingin sa kinabukasan kahit marami pa ring hamong dumarating. Unti-unting bumabalik ang siglang nawala dahil hindi na nag-iisang humaharap sa mga pagsubok. Kasabay ng pagtitiwala sa Panginoon, ay dumarating ang bagong lakas upang magpatuloy sa bawat yugto ng buhay. Ikatlo, kulang ka sa tunay na kapahingahang nagmumula sa Panginoon. Maraming individual ang naghahanap ng ginhawa sa bakasyon, libangan, o mahabang oras ng paghiga ngunit nananatili pa rin ang pakiramdam na parang may kakulangan sa kanilang pagkatao. Nagiging palaisipan para sa kanila kung bakit hindi nawawala ang matinding pagkahapo. Kahit ginagawa na nila ang lahat upang makapag-relax, patuloy silang naghahanap ng paraan upang maibsan ang nararamdamang panglulumo na tila nakadikit sa bawat araw na lumilipas. Nagtataka sila kung bakit mabilis silang mawalan ng gana, kahit hindi naman gaanong mabigat ang kanilang mga gawain. Doon nila unti-unting natutuklasan na may uri ng pahingang higit pa sa kayang ibigay ng anumang makamundong kasiyahan. Nilikha ang tao na may pangangailangang espiritual na hindi maaring baliwalain habang buhay. Kapag napupuno ang schedule ng samu-saring aktibidad,
Ngunit walang sapat na panahon para sa Panginoon, nagkakaroon ng kakulangan sa pinakaloob ng pagkatao. Nawawalan ng lalim ang direksyon ng pamumuhay kapag napuputol ang regular na pakikipag-ugnayan sa may kapal. Unti-unting kumukupas ang kasiglahan na dating nagbibigay kulay sa bawat umaga. Bunga nito ay nagkakaroon ng pakiramdam na tila palaging ubos ang lakas kahit walang malinaw na dahilan. Sinasabi sa Exodus 33 verse 14, "My presence shall go with thee, and I will give thee rest." Napakaganda ng pangakong matatagpuan sa talatang ito dahil malinaw nitong ipinahahayag na ang tunay na kapahingahan ay nagmumula sa presensya ng Diyos. Hindi lamang simpleng pagtigil sa gawain ang ipinapangako ng Panginoon, kundi isang malalim na kapanatagan para sa kaluluwa. Nagbibigay ang kanyang presensya ng kaginhawaang hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa mundong ito. Kapag masyadong nakatuon ang pansin sa mga tungkulin at obligasyon, madaling makaligtaan ang kahalagahan ng espiritual na pagpapanibago. Nauubos ang lakas ng damdamin kapag puro pagbibigay sa iba ang nagagawa, ngunit walang sapat na pagtanggap ng banal na paggabay. Nabibigatan ang paglalakbay kapag sariling kakayahan lamang ang inaasahan sa bawat hamon na dumarating. Nagiging mabagal ang pagbangon mula sa mga pagsubok dahil wala ang kapayapaang nagmumula sa Panginoon. Dahil dito ay mas madaling maranasan ang pagod na tila walang katapusan kapag muling natutunan ng isang mananampalataya na manahimik sa harapan ng Diyos. Maraming bagay ang nagbabago sa kanyang pananaw. Nagiging mas magaan ang mga responsibilidad dahil hindi na niya kailangang akuin nang mag-isa ang lahat ng pasanin. Nagkakaroon ng bagong sigla na hindi nakadepende sa sitwasyon o kapaligiran. Sumisibol ang katahimikan ng puso kahit napapalibutan ng iba't ibang pagsubok at kaguluhan. Kasama ng presensya ng Panginoon ay dumarating ang kapahingahang tunay na nagbibigay ng panibagong lakas sa buong pagkatao. Ika-4, masyado kang nakatuon sa mga bagay ng mundo. Habang lumilipas ang panahon, maraming tao ang nagiging abala sa paghabol sa iba't ibang mithiin na kanilang pinaniniwala ang magbibigay ng ganap na kasiyahan. Naglalaan sila ng napakaraming oras para makamit ang tagumpay, pagkilala, kasaganaan at iba pang minimiting bagay. Lumalawak ang kanilang mga hangarin habang patuloy ding nadaragdagan ang kanilang mga inaasam. Gayunpaman, may mga pagkakataong nararating na nila ang kanilang mga pangarap, ngunit nananatili pa rin ang kakaibang kawalan ng kasiyahan. Bunga nito ay nagkakaroon ng matinding pangangapos ng loob na mahirap maunawaan. Unti-unting napupuno ang kanilang mga araw ng walang tigil na paghahangad ng higit pa. Nagiging sentro ng kanilang atensyon ang mga bagay na panandalian lamang ang halaga. Nabibigyan ng malaking puwang ang mga material na hangarin habang napapabayaan ang mas mahahalagang aspeto ng pananampalataya. Nawawala ang tamang balanse kapag halos lahat ng lakas at oras ay nakatuon sa makamundong layunin. Dahil dito ay madaling maramdaman ang matinding pagkaubos ng sigla sa paglipas ng bawat yugto. Sinasabi sa Matthew 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Napakalinaw ng paalala ng talatang ito tungkol sa wastong pagkakasunod, sunod ng mga prioridad sa buhay. Ipinahahayag ng Panginoon na dapat siyang unahin bago ang anumang pansamantalang bagay na matatagpuan sa mundong ito. Kapag tama ang pagkakalagay ng Diyos sa puso ng isang tao, nagiging mas malinaw ang direksyon ng kanyang pamumuhay. Maraming suliranin ang nagsisimulang mabuo kapag ang halaga ng tao ay nakabatay lamang sa kanyang mga natatamo. Nagdudulot ng matinding pagkapuwersa ang patuloy na paghahambing ng sarili sa kalagayan ng iba. Lumalawak ang pagkadismaya kapag hindi naabot ang mga inaasahang resulta sa itinakdang panahon. Nadadagdagan ang kabigatan ng damdamin kapag ang pinanggagalingan ng kasiyahan ay nakadepende lamang sa panlabas na tagumpay. Kalaunan ay nauuwi ang lahat sa matinding pagod na sumasaklaw sa isip at damdamin. Kapag ibinalik ng isang mananampalataya ang kanyang pokus sa Panginoon, nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan ang bawat bahagi ng kanyang paglalakbay. Nagiging mas mahalaga ang layuning espiritual kaysa sa pansamantalang pagkakaroon ng material na bagay. Nabubuo ang kasiyahang hindi madaling maagaw ng anumang pagbabago ng sitwasyon. Sumisibol ang kasapatan ng puso kahit hindi pa natutupad ang lahat ng minimiting pangarap.
Kasabay ng ganitong pananaw ay dumarating ang kagaanan na nagbibigay ng panibagong lakas upang harapin ang bawat araw ng may kapayapaan. Ikalima, pinahihina ka ng patuloy na pag-aalala at pangamba. Hindi napapansin ng marami na ang walang tigil na pag-iisip tungkol sa mga suliranin ay maaaring maging dahilan ng matinding panghihina ng loob. Araw-araw nilang dinadala sa kanilang isipan ang mga tanong tungkol sa kinabukasan na wala pa namang kasagutan. Paulit-ulit nilang binabalikan ang mga posibilidad na hindi pa nangyayari at marahil ay hindi naman talaga mangyayari. Nagiging bihag sila ng mga agam-agam na dahan-dahang kumakain sa kanilang kapanatagan. Dahil dito ay nararanasan nila ang uri ng kapag-urang hindi kayang mawala sa pamamagitan lamang ng pagtulog. Kapag hinayaan ang takot na mangibabaw, nagiging mabigat kahit ang mga simpleng gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nahihirapan ang isipan na manatiling payapa dahil palagi itong nakatuon sa mga negatibong posibilidad. Nawawalan ng kasiglahan ang damdamin dahil masyadong nakasentro sa mga bagay na wala pang katiyakan. Lumalakas ang tensyon sa loob ng pagkatao habang dumarami ang mga iniingatang pangamba. Kalaunan ay naapektuhan maging ang pananaw tungkol sa sarili at sa mga biyayang natatanggap mula sa Diyos. Sinasabi sa Philippians 4 verse 6, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God." Napakahalaga ng paalalang ito sapagkat hinihikayat tayo ng Panginoon na dalhin sa Kanya ang lahat ng ating mga kabalisahan. Ipinakikita ng talata na hindi dapat maging sentro ng buhay ang pagkabalisa, kundi ang pagtitiwala sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Sa halip na magpasa ng walang katapusang pag-aalala, inaanyayahan niya ang bawat mananampalataya na manalangin at magpasalamat. Napakaraming bagay ang wala sa kontrol ng tao, gaano man siya kahanda o kasipag. Walang sino man ang ganap na nakaalam sa lahat ng mangyayari sa mga darating na araw. Dahil dito, lalong nadaragdagan ng bigat kapag pilit kinokontrol ang bawat detalye ng buhay. Mas nagiging mahirap ang paglalakbay kapag umaasa lamang sa sariling kakayahan at pangunawa. Ngunit nagkakaroon ng kagaanan kapag natututunang ipaubaya sa Diyos ang mga bagay na hindi kayang baguhin. Kapag nangingibabaw ang pagtitiwala sa Panginoon, humuhupa ang mga bagyong namumuo sa kalooban. Nagiging mas malinaw ang pananaw kahit hindi pa nakikita ang buong larawan ng hinaharap, sumasariwa ang loob dahil alam ng isang mananampalataya na may Diyos na gumagabay sa bawat hakbang. Nabubuo ang katahimikan na hindi nakadepende sa mga pangyayari sa paligid. Kasabay ng kapayapaang nagmumula sa langit, ay dumarating ang panibagong lakas upang magpatuloy ng may pag-asa at katatagan. Ika-6, napapabayaan mo ang layuning ipinagkatiwala ng Diyos. Nilikha ng Panginoon ang bawat tao na may natatanging tungkulin na dapat niyang gampanan habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. Hindi aksidente ang pagdating ng sinuman sa daigdig, sapagkat bawat isa ay may dahilan kung bakit siya inilagay ng Diyos sa kanyang kinalalagyan. Kapag malinaw ang direksyong tinatahak ng isang mananampalataya, mas nagiging makahulugan ang kanyang mga ginagawa araw-araw. Ngunit kapag nalilihis ang kanyang landas mula sa banal na layunin, nagsisimulang mabuo ang kakaibang kawalan ng kasiyahan sa kanyang kalooban. Bunga nito ay maaring maranasan ang malalim na pagkaubos na hindi madaling maipaliwanag. Marami ang gumugugol ng mahabang panahon sa mga gawaing hindi naman tunay na nakapagpapalapit sa kanilang itinakdang misyon. Nauubos ang kanilang mga oras sa mga bagay na pansamantala lamang ang halaga. Nagiging abala sila sa napakaraming gawain, ngunit kakaunti lamang ang may tunay na kabuluhan sa harapan ng Diyos. Dumarating ang punto na pakiramdam nila ay paikot-ikot lamang ang kanilang buhay nang walang malinaw na patutunguhan. Doon nagsisimulang maramdaman ang kabigatang dala ng kawalan ng direksyon. Sinasabi sa Proverbs 19 verse 21, "There are many devices in a man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand." Makikita sa talatang ito na maraming plano ang maaring mabuo sa isip ng tao, ngunit ang kalooban ng Diyos pa rin ang mananaig. Nagbibigay ang mensaheng ito ng paalala na hindi sapat na sundin lamang ang sariling kagustuhan. Mas mahalagang alamin kung saan tayo nais dalhin ng Panginoon upang maging makabuluhan ang ating paglalakbay. Kapag nakahanay ang buhay sa kanyang layunin,
nagiging mas malinaw ang dahilan ng bawat hakbang, mabigat para sa damdamin, ang patuloy na pagkilos sa direksyong hindi inilaan ng Diyos. Nagkakaroon ng panloob na pagkabahala. Kahit mukhang maayos naman ang lahat sa panlabas na anyo, nawawala ang siglang dating nararamdaman dahil hindi natutupad ang mas malalim na dahilan ng paglikha sa Kanya. Unti-unting nababawasan ang kasiyahan sapagkat hindi nakikita ang tunay na bunga ng Kanyang mga pagsisikap. Kalaunan ay nauuwi ang lahat sa pakiramdam na tila laging pagod at walang sapat na lakas. Kapag nagsimulang hanapin ng isang tao ang kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay, maraming bagay ang nababago sa kanyang pananaw. Nagiging makabuluhan maging ang maliliit na gawain dahil nakikita niya ang mas malawak na layunin sa likod ng mga ito. Nagkakaroon ng panibagong sigasig sapagkat alam niyang hindi nasasayang ang kanyang mga pagsisikap. Sumisibol ang mas malalim na kasiyahan na hindi nakabatay sa papuri o pagkilala ng ibang tao. Kasabay ng pagsunod sa direksyong ibinibigay ng Panginoon, ay dumarating ang panibagong lakas upang ipagpatuloy ang paglalakbay ng may katatagan. Ikapito, kumikilos ka gamit ang sarili mong lakas lamang. Madalas na naniniwala ang ilan na kaya nilang harapin ang lahat ng pagsubok basta sapat ang kanilang kakayahan, karanasan at pagsisikap. Buong tapang nilang pinapasan ang bawat hamon ng hindi humihingi ng tulong mula sa Panginoon. Pinipilit nilang lutasin ang bawat suliranin gamit lamang ang kanilang sariling karunungan. Habang tumatagal, ay lalo silang napapagod dahil sila lamang ang umaako sa bigat ng kanilang mga pinagdaraanan. Kalaunan ay nararamdaman nila ang matinding pagkahapo na tila walang katapusan. Likas sa tao ang magnanais na maging matatag sa harap ng anumang pagsubok. Gayunpaman may hangganan ang kakayahan ng bawat nilalang, gaano man siya katalino o kasipag. Dumarating ang mga pagkakataong hindi sapat ang sariling lakas upang mapagtagumpayan ang lahat ng kinahaharap. Nararanasan ang panghihina kapag pilit na inaako ang mga bagay na hindi naman dapat pasanin ng nag-iisa. Doon nagsisimulang mabuo ang pakiramdam na tila nauubos ang bawat natitirang sigla. Sinasabi sa Isaiah 40 verse 29, He giveth power to the faint, and to them that have no might He increaseth strength. Napakaganda ng pangakong nakapaloob sa talatang ito sapagkat ipinahahayag nito na ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay na kalakasan. Ipinakikita rin nito na hindi kailangang umasa lamang ang tao sa kanyang sariling kakayahan upang magpatuloy. Handang magkaloob ang Panginoon ng panibagong tatag para sa sino mang lumalapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Kapag nakasentro lamang sa sariling kakayanan ng isang tao, madali siyang mabigo kapag hindi nangyayari ang kanyang mga inaasahan. Nagiging mabigat ang bawat pagkakamali dahil pakiramdam niya ay siya lamang ang dapat humanap ng solusyon. Lumalaki ang pagod habang dumarami ang mga problemang sinusubukan niyang kontrolin. Nawawala ang kapanatagan sapagkat walang sapat na sandigan sa panahon ng matinding pagsubok. Bunga nito ay mas madaling panghinaan ng loob sa gitna ng mahihirap na sitwasyon. Kapag natutunang umasa sa kapangyarihan ng Panginoon, nagbabago ang paraan ng pagharap sa buhay. Nagiging mas matatag ang loob dahil may katiyakang may Diyos na gumagabay sa bawat hakbang. Nabubuo ang kapanatagang hindi nakadepende sa sariling kakayahan o kalagayan. Sumasariwa ang buong pagkatao dahil hindi na niya kailangang akuin ng mag-isa ang lahat ng responsibilidad. Kasabay ng pagtitiwala sa Panginoon ay dumarating ang lakas na sapat upang mapagtagumpayan ng anumang pagsubok na darating. Matinding pagod ang isa sa mga pinakatahimik na paraan kung paano ipinapaalala ng buhay na may bahagi ng ating pagkatao na nangangailangan ng pansin at pag-aalaga. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kakulangan ng tulog ang ugat ng nararamdamang panghihina. May mga pagkakataong ang tunay na dahilan ay nakatago sa kaibuturan ng puso, sa kalagayan ng espiritu at sa lalim ng ating kaugnayan sa Panginoon. Kapag napapansin mong madalas kang mawalan ng sigla, kahit ginagawa mo naman ang lahat ng iyong makakaya, maaaring panahon na upang suriin hindi lamang ang iyong katawan, kundi maging ang iyong pananampalataya. Marahil ay may mga pasaning matagal mo nang binubuhat na nais ng akuin ng Diyos para sa iyo. Marahil ay may mga alalahaning sobra ng sumasakop sa iyong isipan, kaya unti-unti nitong nauubos ang iyong lakas.
Marahil ay may mga bahagi ng iyong buhay na matagal nang inaanyayahan ng Panginoon na ipagkatiwala sa Kanya ng lubusan. Anuman ang dahilan ng iyong pagkapagod, nananatiling tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako, nanatili siyang kasama ng Kanyang mga lingkod noon, at patuloy siyang kasama ng mga lumalapit sa Kanya ngayon. Walang luha na hindi niya nakikita, walang kabigatan na hindi niya nauunawaan, walang suliraning napakalaki para sa Kanyang kapangyarihan. Sinasabi sa Matthew 11 verse 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Napakagandang paalala ng talatang ito para sa bawat pusong napapagod sa paglalakbay ng buhay. Hindi sinabi ng Panginoon na lumapit lamang ang mga malalakas. Hindi rin niya sinabi na para lamang ang Kanyang paanyaya sa mga walang problema. Binubuksan niya ang Kanyang mga bisig para sa mga nahihirapan, nalulumbay, nabibigatan, at halos mawala na ng lakas upang magpatuloy. Doon matatagpuan ang kapahingahang hindi kayang ibigay ng mundo. Doon mararanasan ang kapayapaang hindi kayang nakawin ng anumang pagsubok. Doon muling nabubuhay ang pananampalatayang pinanghinaan ng loob dahil sa matagal na pakikipaglaban sa mga hamon ng buhay. Kaya habang nagpapatuloy ang bawat araw, nawa ay mas piliin nating lumapit sa Diyos kaysa sa ating mga pangamba. Nawa ay mas pagtiwalaan natin ang Kanyang mga pangako kaysa sa mga tinig ng pagdududa. Nawa ay mas bigyang halaga natin ang Kanyang presensya kaysa sa mga bagay na panandalian lamang. Kapag ang puso ay nakasandig sa Panginoon, may lakas na dumarating na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang pangunawa. Kapag ang kaluluwa ay nananatiling malapit sa Kanya, may kapayapaang nananahan kahit maraming unos ang dumarating. At kapag ang buhay ay nakasentro sa Diyos, bawat hakbang ay nagiging mas magaan sapagkat hindi na natin kailangang maglakad ng nag-iisa.